na effective yung natural family planning yun, in practice, it is not really. Totoo po yan. It's not really. So, yan, mahalagang bagay yan. Kailangan natin, hindi lang yung natural family planning, but yung artificial methods of contraception. Parang balanse. Pero yun nga po, babalikan ko lang po yung binanggit niyo kanina yung tungkol sa itong abortion. Ito medyo nadidelikaduhan tayo dahil dito maraming namamatay na kababaihan pagdating dito. Correct. So sir, ano ang masasabi natin? Lalo na yung mga sa kanayunan, naku, delikado po talaga sa kanila yan kung wala silang magagamit na mga contraceptives. Alam mo, kung ako lang ang kuwan sa kanila, dapat pumunta sila sa mayor nila to demand for that information, ano? At saka yung services. Kung marami pressure doon sa local chief executives, mapipilitan ngayon yung mayor na magkaroon ng programa para sa family planning sa kanilang respective municipalities. Kasi doon naman nag-uumpisa So kailangan yung kababayan doon, sana yung mga NGOs, na to put pressure on the local chief executives to allot a budget for family planning. Kanya nga si Mayor Calderon sa usapang public, sasabihin niya ito sa atin, sa mga media. Kanya kinukumbida ko lahat ng mga media, parang doon sa Annabel's Restaurant sa Tomas Morato on August 14, that's Tuesday, from 10 to 12. 12 o'clock noon. So sir, dahil babalikan ko lagi yung ating population dahil mayroon daw tayong 88 million ngayon. Yes. So, sa tingin ninyo, pag ganitong mangyayari, tataas ng sobra yan. Tataas. At maraming mangyayari, lalaki ang lahat ng mga, yung kriminalidad, tataas yan. Oo, lahat yan. Lahat yan, no? Lahat yan. Ngayon, ang aking concern dito, yung mga pobre, yung mga poor people. Kasi they are the ones who have large families, and yet they are deprived of the information and the services. Yung mga middle class natin, sila they can afford to practice family planning because they can afford to purchase contraceptives or practice a natural family planning method. No? So ngunit, ang ako'y nababahala sa ating mga poorest of the poor dahil sila ang nangangailangan nito. So yun nga yung medyo isang problema natin, ano? At tingin natin, sir, ano kaya tingin niyo ang pwedeng gawin pa natin, halimbawa sa atin, sa party natin? Siguro yung isa yung LGU, ano? Yes. Pwede natin kausapin niya. At makakatulong ba namin kayo dyan? Yes, of course. That is precisely na kinumbina namin si former Mayor Calderon kasi meron siyang agreement with the United Nations Population Fund na itutulak itong project in terms of purchase of contraceptives by the local government units. So sir, sa ibang mga pamamaraan, meron pa ba kayong ilang mga gawain ngayon aside from this usapang PAPDED? Alam ko meron kayong mga training o workshop. Meron kaming leadership training sometime towards the end of August for reproductive health, and we are inviting yung mga representatives from NGOs. In fact, our letter of invitation has already been sent. Parang yung mga staff na hindi pa nakakaroon ng leadership training, yun ang mga i-nominate ng mga heads of NGOs. Para ito naman sila magpapalagana. That is correct. Kasi kailangan, we have to have a continuity of leaders for population, reproductive health, and family planning. Kailangan malalaman nila kung anong dapat gagawin nila in terms of advocacy like you and me. So sir, siguro sa inyong pagkakataon para sa ating mga kabayan, well, sabi nga natin medyo pa-phase out na ang ating mga donors para din sa ating mga contraceptives. So nasa inyong pagkakataon para sa mga mensaheng ibibigay nila, lalo na doon sa mga kababayan natin sa kanayunan. I am calling, nananawagan ako sa inyo na kayo po sumulat kayo sa presidente, sumulat kayo sa mayor ninyo,
sa gobernador ninyo na kailangan ninyo itong family planning. Kasi kung maraming sumusulat dyan, iniintindi ng gobernador, ng mayor, mga congressmen, congresswomen, including our cabinet members and our highest officials of the land. Importante yung inyong pen. Dapat sumulat po kayo sa kanila. Parang malaman nila na kailangan ninyo yung attention at i-provide yung inyong request in terms of information and services for family planning. Okay. So, siguro makakatuwang namin ang the Forum for Family Planning sa mga ganitong usapin, sir. Anytime. Ha? Opo. Maraming salamat po. Yan po ang presidente ng... Okay. Yan po ang presidente ng the Forum for Family Planning at yan po si Mr. Ben De Leon. Thank you very much po, sir. Alright, welcome. Bye. Okay, siguro mas ang ganda kung mapapatutuguli tayo. Bawat tao'y may problema, ngunit bawat tao'y may laga. Magsikap ka, magsama-sama, lahat ng iya'y may lunas. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Ngunit pagkakataon tumulong, huwag palampasin. Simulan nang magtanim ng mabubuting gawain. Kahit sino pang aalis, kundi tayo rin. Halika, kumilos na sabay tayo. Tara, may oras pa, tulungan tayo. Okay, sino ba magdadamaya kundi tayo rin. Okay, at bago tayo magtapos, paalala muna natin sa ating mga kababaihan. Isang paalala po natin, kapag may ginagawa ang babae para mahinto ang kanyang pagbubuntis, pagpapalaglag o abortion ang tawag dito. Palaging mahirap ang pagpapasya. Kung magpapalaglag ba, maaaring gustuhin magpalaglag ng babae dahil delikado sa kalusugan o buhay niya ang pagbubuntis. Pangalawa, wala siyang partner na makakatulong sumuporta sa anak niya. Pangatlo, gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Pang-apat, ayaw niyang magkaanak. Pang-lima, mabubuntis siya matapos pwersahin makapagtalik o yung rape. Pang-anim, may pumipilit sa kanyang magpalaglag. At pang-pito naman, Isisilang sanggol na may malubhang problema o depekto sa pagkapanganak pa lamang may depekto na. So, medyo, yun ang isang mga problema, kaya may mga kadahilanan din. Kaya dapat, sabi nga, ay magtulungan tayo gumamit ng mga contraceptives para sa kinabukasan. At, well, yun yung isang mga nakikita natin, di ba? Ang pag-alis ng kahirapan, pagpapabuti ng edukasyon, pagsulong ng patas na karapatan at kalusugan ng lahat, ang pag-aalaga ng kalikasan at pandaigdigang pagtutulungan. Ito ang ating Millennium Development Goals o MDGs. Sikapin nating maabot ang mga ito. May kanya-kanya tayong lakas. Tulungan tayo! Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Okay, at siyempre ang kakampi at ang kakampi online ay nagpapasalamat sa mga sumusuporta at sumusuporta sa atin katulad ng The Forum for Family Planning, ang PhilHealth, ang Department of Tourism, ang PCSO at sa lahat po ng mga miyembro ng kakampi. At ang kakampi rito sa babaeng migrante at ay nagpapasalamat sa mga taga-suporta rito sa mga nakikinig sa atin. At para sa ating editorial, sa ating lahat, kung tayo sama-sama, ating matutugunan ang lahat ng problema ang kinakaharap ng ating sektor na kinabibilangan. Kaya't huwag tayong mag-aksaya ng panahon kung kaya mo, kaya nating lahat. at mula po sa inyong lingkod, hangad namin ang isang magandang kinabukasan para sa inyo at sa inyong pamilya. Isa ay isang banda naman. Hindi, mahirap at hindi biro ang mga ibang bansa. Kaya samantalahin natin ang ating trabaho sa ibayong dagat. Dahil ang pag-abroad ay pansamantala lamang, sana ay mag-ipon tayo para sa ating kinabukasan. At para sa mga kababaihan naman po, hangad ng programang ito ang inyong kalusugan. Unahin ang inyong sarili, bago ang iba, magpakonsulta. Huwag mamaya na, huwag bukas, ngayon na. Hanggang sa susunod po nating talakayan,
Ako po si Crisette Caballero.